daw po siya binakbakan ng mga Sa mga- mga Marere, ang hinahanap ng mga pulis nag-aaral yung mga yan eh. Pamanitang kampag na takip sa 11 kabuhato. Maraming rules of engagement na sinasabi. Isa na namang nakakatakot na balita para sa mga kabataan ang gumulat sa bayan noong August 2, 2023 dahil isang binatilo na naman ang naging biktima ng isang krimen. Sinasabing binaril ang 17 years old na binata ng mga pulis habang nagsasagawa ang mga ito ng operasyon sa lugar. Ang binata sa Navotas City ay napagkamalan lamang umano na suspect ng mga pulis. Pero ang isang malaking pagkakamali na ito ng mga alagad ng batas ay naging dahilan para wakasan ng buhay ng isang inosenteng minor de edad. Paano nga ba nauwi sa isang madugong pamamaril ang sana isang simpleng araw na pangingisda para sa binata at kaibigan nito? At bakit siya ang naging punteriya ng mga pulis? Pang-ilang taon na ba ito na naging biktima ng extrajudicial killing sa ating bansa? Sa paglipas ng panahon, ay ilang taon kaya ang kailangan bilangin para mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng EJK? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Makalipas ang 6 na taon, matapos ang unang pagkamatay ng 17 years old na si Kian De Los Santos noong 2017, ay isang binatilyo na naman ngayon ang nasangkot sa isang kaso ng police brutality sa Navotas City. At ang bagong biktima, tulad ni Kian, ay 17 years old lamang. Ang biktimang ito ay kinilala bilang si Gerald Jemboy Baltasar, na sinasabing binaril ng mga pulis sa isang ilog na malapit sa kanilang bahay. Kilala si Jemboy bilang isang maalagang kapatid. Protective pa nga raw ito dahil ang kanyang mga kapatid ay babae. Mapagmahal at mabait din daw ang binata kung ilarawan ng kanyang nanay at tatay. Sa kabila ng mga pinagdadaanan nitong hirap sa buhay ay hindi ito naging hadlang sa binata dahil pinili pa rin itong mamuhay sa matuwid na landas. Noon ay pinangarap to ng binata na maging isang seaman. Pangarap niya makapaglayag sa iba't ibang bahagi ng mundo, sakay ng malalaking barko, para makatulong sa kanyang pamilya. Pero lahat ng ito ay kinailangan niyang talikuran. Bago pa man makapagtapos ang grade 10 ng binata, ay kinailangan na niyang huminto sa pag-aaral dahil inaasahan na siya ng kanyang pamilya para tumulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Dahil dito ay nagsimula na si Jemboy na mangisda sa ilog kasama ang kanyang kaibigan para magkaroon ng pagkakakitaan. Pero sa kasamaang palad ay hindi na pala makakamtan ni Jemboy ang kanyang pangarap at hindi na rin pala siya makakatulong pa sa kanyang mga magulang matapos siyang bawian ng buhay sa mismong ilog na kanilang pinagkukuhanan ng pagkakakitaan. Makalipas ang 2 buwan na pahinga mula sa pangingisda, ay ito na sana ang unang pagkakataon na sasakay muli ang binata ng bangka. Bandang 1:00 ng hapon ng August 2, 2023 ay sumama si Jemboy sa kanyang kaibigan upang mangisda. Noong araw na iyon ay matyaga nilang nilinis ang bangka na kanilang gagamitin at saka sila pumalaot para manghuli ng isdang pagkakitaan. Lingid sa kanilang kaalaman na may ilang pulis na pala ang nagmamatsyag sa kanila na minamanmanan ang kanilang bawat kilo sa paligid ng ilog. Sa kabilang banda, mula sa magkahiwalay na insidente, ay nakatanggap naman umano ng tip ang mga pulis na ang hinahanap nilang sospek sa isang pamamaril sa barangay NBBS Kaunlaran, Navotas ay matatagpuan sa ilog na pinagkukunan ng kabuhayan ni Jemboy. At dito na magsisimula ang mapait na kapalaran ng kawawa at inosenteng binata. Noong araw at oras na yon ay dumating ang Navotas City PNP sa lugar nila Jemboy. At ayon sa kapatid ng biktima na si Jessa, ay una nagpaputok ang mga pulis ng warning shot sa tubig na malapit sa bangka ni Jemboy at kaibigan nito. At nang hindi umano huminto ang dalawa, ay walang habas nila pinaulanan ng bala ang dalawang lalaki sa bangka. Pagkatapos noon, ay tinamaan si Jemboy at tuluyan na laglag na ito sa tubig na wala ng buhay, habang naiwan naman ang kaibigan nito sa bangka na puno ng takot at pagkalito dahil wala itong kaalam-alam kung bakit sila pinagbabaril ng mga pulis.
Makalipas naman ng ilang minuto, bandang 2:00 ng tanghali ay dumating na ang pamilya ni Jemboy sa ilog matapos nila mabalitaan ang nangyaring pamamaril. Pagdating nila sa crime scene ay hindi sila pinalapit ng ilang sa mga pulis na andoon. Kahit ano pang paliwanag ni Jessa na kapatid niya ang nabaril, ay hindi sila hinayaan ng mga pulis na makalapit at nandoon lamang sila sa isang gilid habang hinihintay na umahon na kanyang kapatid mula sa ilog. Pero matapos ang 3 oras, bandang 5:00 ng hapon, dahil wala pa ring umaahon na Jemboy mula sa ilog, ay saka pa lamang sila hinayaan ng mga pulis na makalusot sa ilog. Pagkatapos nito ay mabilis na lumusong ang tatay ni Jemboy para hilain ang katawan ng kanyang anak mula sa ilog. At lahat ng mga kagimbal-gimbal na pangyaring ito ay nakuha na ni Jessa ng video na siya namang kumalat online. Ang nakakalungkot na tagpo kung saan hawak ng isang ama ang walang buhay na katawan ng kanyang anak ang siyang umantig sa puso ng mga nakakita sa viral na video. At ang masaklap pa dito, matapos kuhanin ang katawan ni Jemboy, ay doon pa lamang nakumpirma ng mga pulis na mistaken identity lang pala ang kanilang sospek at hindi ito ang kanilang hinahanap. Hinintay naman ng pamilya Baltasar ang soko na dumating sa lugar at bandang 10:00 na ng gabi ay nakuha na ng funeraria ang katawan ni Jemboy. Pagkatapos noon ay labis na pangungulila at sakit ang nadama ng pamilya ni Jemboy dahil sa malagim na trahedyang ito. Kaya naman pumayag sila na isailalim sa mas komprehensibong investigasyon ang katawan ng binata upang malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay nito. August 5, 2023, 3 araw matapos mamatay ang binata, ay ineksamin na ni forensic pathologist Dr. Raquel Fortun ang labi ni Jemboy. Siya rin ang nag-eksamin sa pagkamatay ng unang 2 17 years old na biktima ng EGK. Lumalabas sa investigasyon na tinamaan ng bala ang binata sa batok na siya namang tumagos sa kanyang ilong. Nagtamo rin ito umano ng tama sa kamay na isang indikasyon ng defensive injury. Pero hindi pa ito umano ang impormasyong wawasak sa puso ng pamilya Baltasar dahil ang pinaka nakakalungkot na revelasyon ni Dr. Fortun sa kabila na pagkahulog ni Jemboy sa ilog, kung naiahon umano siya kaagad mula sa tubig ay maaari pa itong makaligtas sa kamatayan dahil hindi naman ganong kalala ang tama nito sa ulo. Kaya naman pagkalunod ang pangunahing dahilan at tinitig ng anggulo ng pagkamatay nito. Lumalabas na kung hindi hinarang ng mga pulis ang pamilyang Jemboy ay maaari pa sana itong makaligtas. Pero hinayaan lamang nila na manood ang pamilya nito sa paglubog ng katawan ng binata sa ilog at hinayaan ng mga pulis ang tagpong ito sa loob ng 3 oras. At makalipas pa ulit ang 2 araw, ay sinibak na sa pwesto ang 6 na pulis na sangkot sa kasong ito. Pinangalanan ang mga may sala na sina Police Executive Master Sergeant Roberto Joso Balais Jr. at Police Staff Sergeant Nico Pines Corollo Esquilon na parehong miyembro ng SWAT. Kabilang din dito sina Police Staff Sergeant Antonio Balsita Bugayong at Police Staff Sergeant Jerry Sabati Maliban na parehong intelligence service. Police Corporal Edmark Jake Sorbito Blanco at Patrolman Benedict Danao Manganda na pareho na sa Substation 4. Ang 6 na pulis na ito ay direktang sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide at kasalukuyang nakadetain sa Navotas City Police Station. Samantala, habang iniimbestiga ng mga pulis na sangkot sa kaso, ay nadiskubre din nila nang isa sa mga ito ay meron na palang dismissal order dahil sa kasong grave misconduct noong 2020 pero hindi pa rin ito nasisibak sa pwesto. Kinilala ito bilang si Police Staff Sergeant Jerry Sabati Maliban. Pero naghain pa umano ng motion for reconsideration sa NAPOLCOM ang abogado ni Maliban kahit na ayon sa memorandum ay dapat nasibak na siya sa pwesto noon pa man. Sa kabilang banda ay ibinalita naman ni Navotas Police Chief Colonel Alan Umipig na 27 na pulis ang tinanggal nila sa pwesto matapos ang pagkamatay ni Jemboy. Lahat ng mga ito ay ipapasok nila umano sa refresher courses at karagdagang training bago muli makabalik sa serbisyo. Sa kabilang banda naman, ang nanay naman ni Jemboy na si Rodaliza ay nakauwi na mula sa Doha, Qatar noong August 11. Labis sa paghihinagpis ang naramdaman ni Rodaliza matapos siyang salubungin ng burol ng kanyang anak pag-uwi niya sa bansa.
At ngayon ay patuloy pa rin siyang humihingi ng hustisya dahil ayon sa kanya ay hindi makatarungan ang ginawa ng mga pulis kay Jemboy at parang hayop daw na tinrato ng mga pulis ang kanyang anak. Sa huli ay nakakalungkot isipin na kung sino pa ang mga inaasahan natin na magbibigay ng proteksyon sa atin ay sila pa pala ang pwedeng maging dahilan ng pagkasira na kinabukasan ng ilan. Kamakailan lamang ay dinagdagan pa ang pondo ng mga kawani ng gobyerno. Pondo na galing sa bulsa ng mga mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis. Sa makatuwid ay tayo pa ang nagpapasweldo sa mga pulis na ito. Ngunit mukhang hindi sulit ang ibinabayad natin sa ilang mga pulis at hindi naman lahat dahil peligro pa ang isinusukli nila sa halip na kaligtasan. Hindi natin kailangan lahatin ng mga pulis sa ganitong klase ng sitwasyon pero hindi natin may kakaila na mas marami ang mga kaso ng police brutality sa ating bansa kaysa sa mga pulis na may malinis na intensyon. Kung ganito na lamang ang abutan ng mga susunod na henerasyon ay tila nakakatakot na ang mundong bubungad sa kanila dahil kung sino pa ang mga pulis na dapat nilang lapitan at asahan ay sila pa mismo ang mag-aasik ng lagim sa ating lipunan.